Why do people settle for less when God offers His best? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Arnel Mindanao, Alma Escasura, and Summer. Maraming salamat po sa inyong mga super thanks. And hello rin po sa mga nagko-comment sa atin. Mary Jean, Alvin Reyes, Likang Kamay, and Abigail Bratos. Salamat po sa mga comments ninyo na nakaka-encourage. Now, tuloy po natin yung devotion natin. Ito po ay continuation ng idolatry o yung pagsamba sa Diyos-Diyosan ni Micah. So, nung mga panahon na yon, ang yung writer ng Book of Judges in-emphasize yung isang pamilya. Ito po yung pamilya ni Micah. Paano sila, ano yung normal na nangyayari sa buhay nila no, bilang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yung devotion naman natin ngayon, hindi lang isang pamilya, kundi isang tribo na, mas malaki na. At yun po yung karugtong na chapter. So, sabi po rito sa Judges chapter 18, in those days, Israel had no king. Yan, importante po yung first line na yan. Talakayin natin sa dive deeper mamaya. So, in those days, the tribe of the Danites was seeking a place of their own where they might settle. But they had not yet come into an inheritance among the tribes of Israel. So, ang pag-uusapan naman natin ngayon, yung mga Danites o yung isang tribo ng Dan. Again, yung anak po ni Jacob, no? 12 tribo yon, sila yung bumubuo ng bayan ng Israel. Yung isang tribo po doon ay galing sa lahi ni Dan or mga Danites. Now, sino ba yung mga Danites? Tingnan po natin sa mapa natin. So, ito po yung Dan. Nakikita niyo po ito? Dan. Tapos meron ka dito makikita na Dan uli. Ba't may ganyan, no? Yang Dan po kasi na yan, lumipat yan dito sa northern part. Now, para po mas maintindihan natin, magbigay lang po ako ng konting background pero explain ko po to sa dive deeper ng mas malalim pa, no? Nakikita niyo po ba ito po ay Philistia. Mga higante yung mga tao dyan, no? Mga nakakatakot na mga, kumbaga military nila, napakalakas. Now, sabi po sa Exodus, chapter 13 verse 17, nung pinalaya po sila ng Diyos sa Egypt, sabi rito, hindi sila pinadaan ng Diyos sa Philistine country, sa Philistia, doon sa may mga higante. Bakit? If they face war, they might change their minds and return to Egypt. So kung titingnan niyo po yung mapa natin, sobrang bilis lang sana mula dito sa Goshen, no, nung pinalaya sila ng Diyos sa bayan ng Israel. Halos ilang araw lang sana yan, no, na paglalakbay. Kaso nga, dito sa lugar na ito, yan yung Philistia. Dadaan sila sa lugar nila Goliath, no? Later on, sa time na ni David yon, mga malalaki mga tao dyan, yung Philistia. So, ang ginawa ng Diyos, pinadaan sila sa ibang ruta. No? Re-reviewin natin yan mamaya sa dive deeper natin. Para lang po maintindihan natin na yung Dan na yan, siya yung pinakamalapit sa lugar ng mga Philistia. And actually, i-occupy niya dapat yan, yung parte na yan ng Philistia. Kaso nga lang, yung tribe ng Dan, kumbaga natataboy sila. Nandun sila sa mga bulubunduko, hindi nila masakop-sakop yung area na yan. At dahil doon, naghanap sila ng ibang lupa. Pero tandaan natin mga kapatid, ito ay binigay sa kanila ng Panginoon. They just have to conquer that land by faith. Kailangan lang nilang manampalataya kay Yahweh, sumunod kay Yahweh at sakupin niyang lupain na yan, yung northern part ng Philistia. Ang problema, hindi sila nanampalataya kay Yahweh. Ngayon, gusto nilang maghanap ng ibang lugar. Kumbaga, ayaw nila ng hirap. Gusto nila yung comfort, yung mas mabilis. At yung pinakakasalanan nila dyan, hindi sila nagtiwala kay Yahweh. Kaya pumunta sila dyan sa Dan. Yan po yung kadahilanan kung bakit yung mga Danites dumaan sa lugar ni Micah. Taga Ephraim po kasi si Micah. Tapos dito po sa pag-aaralan nating verse na ito sa Exodus sa Judges chapter 18, tinangay nila yung mga Diyos-Diyosan, ninakaw nila, yung mga Diyos-Diyosan
ni Micah. Tapos pati yung pari, yung Levite, yung pari kumbaga, basically, ninakaw niya yung yung isang set ng relihiyon ni ni Micah ng mga Danites. Tapos dinala nila yun dito sa area na to. And eventually, nagkaroon po dyan ng idolatry, parang center of worship para sa mga Diyos-Diyosan. Mahalaga po itong sinasabi ko sa inyo kasi ano po yan, later on makikita nyo pa yan sa mga panahon ng mga kings, anong nangyari dyan. So, explain ko rin po sa dive deeper yan, no? Pero at least nakuha nyo na yung background. Now, dumako po tayo sa ating sa mga katuruan natin ngayong araw. Number 1 po, God intentionally test His people. Now, alam niyo po ba kung bakit yung mga Philistia na yan, na nakikita niyo na dito sa mapa natin, talagang intention ng Diyos na itira sila. Hindi lang yan nga mga Philistia, meron pang northern side dito, tapos meron pang mga cities dito internally. Now, bakit tinira ng Diyos yung Philistia? May reason po eh. Basahin po natin sa Judges chapter 3. Sabi dito, these are the nations the Lord left. Ibig sabihin may iniwan, may tinira yung Diyos. Anong purpose? To test all those Israelites who had not experienced any of the wars in Canaan. So, balikan po natin yung mapa natin na ito. Kaya pala, tinira ng Diyos yung area na yan, kasi malalaki yan, mga militar yan, mga matitindi ang mga Philistines eh. Matitindi sa pakikipaggera eh. Intention talaga ng Diyos yun to test them and to train them. Para kasi nga, yung mga next generation, matutunan pa rin nila yung warfare. At tuloy-tuloy yung training nila. So, point number 1, God intentionally tests His people. Talaga pang, pati pala dito, no? Sa pagsakop nila sa promised land, hindi buong binigay sa kanila ng Panginoon 100%. Mayroong sa northern part, southern part, tsaka sa middle, mga tinira talaga ng Diyos to test them whether they would obey, whether they would become faithful to God. Makikita niyo po lahat yung reason ng Diyos ba't sa nagtira ng mga kalaban. Pangalawa po, God trains His people for their good. Tinitrain sila. Actually, ang plano talaga ng Diyos, ubusin yan eventually. No, talagang annihilate that yung mga masasamang kultura na yan para hindi na magsikalat pa at dumami pa yung mga kultura ng mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero for the meantime, gusto ng Diyos na gamitin sila to train His people. Para saan po yung training? For their good. Para sa ikabubuti nila. Now, itong mga Danites, sila yung pinakamalapit eh. Tingnan nyo, napakalapit nila sa Philistia eh. Sila talaga yung makikinabang doon sa training. Pero, sinong gusto ng training? Sinong gusto ng hirap, di ba? Sinong gusto ng makikibaka ka doon? At, dadanasin mo yung paghihirap, no? Yung testing ng Diyos, yung training ng Diyos. Pero tandaan natin mga kapatid, yung training sana ng mga Danites, yung intention ng Diyos na subukin sila, i-train sila, at palakasin sila, that's for their good. Para sa ikabubuti nila yun. Ang problema dito sa mga Danites, ayaw nila nun. Ayaw nila manampalataya kay Yahweh, ayaw nila ng training, ayaw nila ng pamamaraan ni Yahweh, gusto nila comfort, easy target. Kaya nga po itong mga Danites, tinangay nila yung mga Diyos-Diyosan ng isang ni Micah, pati yung pare. Tapos dire-diretso sila doon sa northern part ng Israel. At doon, nagtayo sila ng shrine, nagtayo sila ng center for worship ng mga Diyos-Diyosan. At kaya sila doon nagpunta kasi easy target yung mga tao doon, mas madadaling talunin, mga walang masyadong militar, no? So, yun ang ginawa nila. Kaya point number 3 natin, people tend to rebel and settle for less. Ang ganda ng plano ng Diyos, pero yung tao, nagre-rebelde dun sa kaparaanan ng Diyos. Ayoko nang ginagawa mo, Lord. Sobrang hirap. Parang ganun yung ginawa ng mga Danites eh. Ba't yung mga kasama namin, nasakop na yung mga lugar nila, pero kami, eto pa, nakikibaka pa. Ayaw nila ng kaparaanan ng Diyos, ayaw nila ng training ng Diyos, ayaw nila ng testing ng Diyos. Gusto nila comfort. Pero tandaan natin,
nasa kamay ng Diyos yung best. Dinadala ng Diyos yung people of God towards His best. Pero yung mga tao, in their rebellion, they're settling for less. Mas pinipili nila yung comfort, easy target, easier way to do things. Now, yung lahat hindi natin madidiscuss, nasa dive deeper po, no? Now, bilang application po sa pinag-aaralan natin na ito, remember that God tests us to build us. Lahat ng testings, mga kapatid, na dinaranas natin, isipin nyo para tayong mga Danites, no? Andyan yung mga kalaban natin sa paligid lang natin. Pero lahat ng mga kalaban na yun, yung purpose nun, ba't sila tinira ng Diyos is to test them, to build them, to strengthen them, to train them. Kaya po sa atin mga kapatid, pag may mga challenges sa buhay, may mga pagsubok tayong pinagdaraanan, merong iniatang ang Diyos sa atin ng mga task, or let's say may pinapa-build sa iyo ang Diyos, yung maybe your career, maybe your business, I don't know. Lahat ng mga challenges na yun mga kapatid, at lahat ng mga problema na sasagupain natin, that's for our good. The purpose of that is to build us. Kaya point number 2 natin, train hard now so you can thrive in battle later. Para pag nandun na sa tunay na laban ng buhay, magta-thrive tayo. Ibig sabihin, mga conqueror tayo, mananagumpay tayo. Just imagine na lang mga kapatid, yung mga kasundaluhan ng mga Pilipino, no? Walang training. Syempre, pag nagkaroon ng digmaan dito sa Pilipinas, nakalaban natin yung ibang mga malalaking mga bansa, powerful nations, at sinakop tayo dito, tsaka pa lang tayo susugod sa laban ng walang training, kawawa naman tayo. So we train now para maging handa tayo sa mga totoong laban sa buhay. In every stage of life, mga kapatid, yan po ay training ground. Yung bata, ibang training ground yon. Pag naging estudyante ka, ibang training ground din yun. Pag nagbibinata ka, nagdadala, ibang training. Pag nakatapos ka ng pag-aaral mo, nagsimula ka ng ibang training din yun. Hanggang sa maging tatay ka, nanay, maliliit pa yung mga anak mo, training na naman yun, no? Point number 3 natin, do not settle for less when God offers His best. Tandaan natin, ang Diyos, ang gusto niya lagi, the best. Ayaw nga ng Diyos ng good Gusto niya the best. Kasi standard ng Diyos, laging pinakamainam, pinakamaganda. Pag nilid tayo ng Diyos, patungo talaga sa pinakamainam yun. Pero tayo, we don't like training, we don't like hardship, we don't like suffering, we don't like discipline. Kaya madalas, hindi tayo sumusunod sa Diyos. Nag-iiba tayo ng daan. We are settling for less. Kaya mga kapatid, isang hamon sa bawat isa sa atin, kahit mahirap yung pinapagawa ng Diyos, dun tayo sa pinapagawa ng Diyos. Kasi, nandun yung pinakamainam. Lagi ko ang ina-advise, no, sa mga nakakausap ko, lalo na sa probinsya namin, kasi meron dong mataas na bundok. Ako, naakyat ko na yun, pero wala pa akong kakilala na nakakyat na dun, no, kasi sobrang taas nun, sobrang hirap. Pero lagi kong sinasabi sa kanila, alam niyo ba, sa tuktok ng bundok na yan, diyan yung pinakamagandang spot. Kita mo 360 degree yung kagandahan ng lugar. Pero sabi ko, bago mo marating yung pinakamaganda, dadanasin mo rin yung pinakamahirap, no? So, do not settle for less when God offers His best. Tanda natin, ang gusto ng Diyos lagi yung pinakamaganda. And bago mo marating yon, dadanas ka ng training and testing ng Diyos. Now, para po sa ating discussion, why is it wise to train hard now so we can thrive in battle later? At para po sa ating dive deeper, medyo marami tayong pag-uusapan, no? Ano yung connection between Micah's idol and Dan's idolatry? Ano yung purpose ng ba't ninakaw nila yung mga Diyos-Diyosan ni Micah tapos gumawa sila ng shrine doon, no? And point number 2, why did Dan become a center of idolatry? Yung tribo na yun talaga naging napakasamang tribo, itong Danites na to. And number 3, how did the writer of Judges introduce Israel's kings? Yan na yung sinasabi ko sa inyo na importante. No? Bakit laging sinasabi nung sumulat ng Judges na wala pang mga kings during that time? And number 4, the need for the King of Kings, the Lord of Lords, Jesus Christ. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, thank you for loving us enough
to train and discipline us. Help us to see your test as your way of strengthening us and molding our faith and character. Give us the humility to trust your wisdom and the courage to endure every trial. Teach us to train our hearts in obedience today so that we may stand firm in the battles of tomorrow. Guard us from rebellion and from settling for lesser things when you have prepared what is best. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat po kay Sister Mary Grace na partner po natin sa devotion natin na ito. At kung kayo po ay may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo natin Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.